Panibagong bugso na naman ng big-time oil price hike ang mangyayari mamayang hating gabi. Kaya ngayon nagpapa-full tank ang maraming motorista. Live mula sa Quezon City, nasa frontline ng balita ngayon si Dave Abuel. Dave, kumusta ang pila ngayon dyan? Bokmean, wala na namang humpay ang dating ng mga motoristang naghahabol na magpagas sa mga gas station. Dito sa isang gas station sa Quezon City, partikular malapit sa Philcoa, makikita nyo sa mga inyong screen, nasa 200 meters na yung haba ng pila ng mga sasakyan. Sa tansya natin, nasa 20 sasakyan yan na nag-aantay na makargahan ng gasolina o diesel dito sa estasyong ito. Bukod sa perang panggas, kakailanganin mo ring magdala o ng kaunting pasensya dahil mahaba na naman ang pila sa mga gasolinahan. Yan ay bago ang inaasahang panibagong taas presyo sa mga produktong petrolyo mamayang hating gabi. Nagkukumahog na namang magpagas ang mga motorista sa mga gasolinahan. Sa gas station na ito sa Commonwealth Avenue, Quezon City, naghahabol na naman ang mga motorista na magpa-full tank bago pa ang round 2 ng taas presyo sa petrolyo. Higit 20 pesos ba naman ang taas presyo sa diesel? Halos 17 pesos sa gasolina habang 9 pesos sa kerosene. Sa tansya ng DOE, posibleng sumipa sa higit 100 piso ang kada litro ng diesel. Ang ilang motorista gumagamit na ng motorsiklo sa halip na 4 wheels. Dumarami na rin ang lumilipat sa paggamit ng mga electric scooter. Ubos ang stock sa ilang tindahan dahil sa dami ng mga bumibili. Nitong linggo na karamihan gagamitin pamasok sa trabaho. Pakinggan natin ang kanilang mga pahayag. Nung naka 4 wheels ako, 1,000 parang sa isang ko lang, 3 araw lang atang 1,000 eh. Kaya ngayon sa motor, yung full tank ko na 500, 400, maabot rin ng 2 linggo. Kaya bumalik ako sa pagmumotor. Motor muna. Sa electric scooter, yung pinaka-best seller namin na which is 30,000. Kapag full charge mo yon, ang isang mako-consume mo sa Meralco bill mo is per full charge nasa 7 to 9 pesos lang. Pero yung range na matatakbo nun, up to 60 kilometers na yun. So ganun siya katipid. May mga nagpapakarga rin ng diesel sa galon. Hindi na nila dinala sa gasolinahan ang kanilang sasakyan dahil kukonsumo pa raw ito sa biyahe. Habang ang iba, balik sa paggamit ng bisikleta. Narito ang kanilang mga pahayag. Hindi pa pupultang yung L300 namin eh. Parang pangkon lang, ikakarga na namin mamaya yan, tapos babalik namin. Mahal yung gas talaga. Kaya balik na lang sa bike kahit papaano makatipid-tipid. Maganda rin sa para sa katawan. Para makatulong sa pagbaba ng presyo ng petrolyo, sinertify as urgent na ni Pangulong Bongbong Marcos ang panukalang magbabawa sa excise tax sa petrolyo. Pakinggan natin ang sinabi ni PBBM. Na-certify ko na bilang urgent ang dalawang panukalang batas na magbabawas sa excise tax sa petrolyo at mag-aamyenda sa Biofuels Act upang magamit natin ang mas murang bioethanol. Tuloy-tuloy din ang pagpapatupad ng Love Bus Program. Makakatulong po ito para makatipid sa pamasahe at gasolina ng taong bayan. Kaya't gamitin po ninyo ang libreng sakay sa Metro Cebu, Metro Davao at Metro Manila. Bokmean dito sa gasoline station sa Quezon City, ayon dun sa mga staff na nakausap natin. Gaya nung nakaraang linggo, by 5:45 AM bukas ay titigil muna sila pansamantala sa pagkakarga ng mga produktong petrolyo dahil kailangang i-recalibrate o i-update yung setting ng gasoline station. Dahil pagpatak ng alas 6 ng umaga ay e-epekto na yung pagbabago sa presyo ng mga produktong petrolyo bukas yan. At bukas din inaasahan yung pagbibigay naman ng ayuda doon sa mga kapatid nating tricycle driver. Balik sa inyo. Okay. Dave, i-clarify ko lang. So, ang pagpalit ng presyo ay hindi hating gabi ngayon, pero alas 6 pa bukas ng umaga. Tama ba? Sa impormasyon na natanggap natin, may mga gasoline station kasi na magte-take effect yung changes sa prices nila by 12 midnight ngayong gabi. Pero meron din ng mga gasoline station gaya nitong nandito sa Quezon City. Ayon dun sa staff na nakausap natin, 6 AM pa bukas magte-take effect yung changes. Balik sa iyo, Bok.
Dave, isang tanong lang mula sa akin, yung mga nagkakarga gamit yung mga lalagyan, garap, Mineral water. mineral ganun. water na lalagyan. Parang bawal yun kasi I understand ayaw na nilang maggastos ng gasolina papunta dyan, no? Pero pwede mo kasing gamitin for hoarding yun, Dave, eh. Buti pinayagan sila. Yun din nga yung tanong nating Mean dun sa nagdala ng galon kung bakit pinayagan sila. Pero sabi sa akin, napayagan naman sila nung staff ng gasoline station basta pagdating doon sa may sasakyan, ikakarga na ito agad. At ayon nga dun sa nakausap natin kanina na bumili dun sa nilagay yung diesel sa galon, ang ayon sa kanya ay 35 liters kasi yung kailangan niyang punuin. 18 liters lang yung kada galon, so babalik pa siya dito. Yung with regards to safety, sabi naman nila sa atin ay hindi naman nila i-stock, ilalagay agad doon sa kanilang sasakyan. So, honesty policy na lang yan, Dave, kung talagang ilalagay sa sasakyan o, alam mo na, i-imbak. Okay, maraming salamat sa iyo, Dave Abuel. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.